Eto po mga kababayan, na simulan na po natin dito, dito naman po eto po si Dean ay kumakampi po kay Christian Esguerra. At marami po nagpapareact po sa atin neto. Pagbibigyan lang po natin yung mga request natin dyan, mga nagre-request po sa atin. Alex, Susie, Eduardo, na i-react daw si Dean. Ano ba yung sinabi ni Dean? Di ko rin alam eh. Pakinggan natin, si Dean, Dean, ano ba to? Dean Arman. Shout out Dean Arman My former colleague Oh. at the Philippine Daily Inquirer na si Christian Esguerra. Oh, yung pala eh. Ano pala si Christian Esguerra, kasamahan niya dati sa Philippine Daily Inquirer. Journalist. Aray ko. Journalist pala talaga. Si Christian Panginoong Esguerra. Okay? And the online attack and online demolition job is coming from the Marcos bloggers and loyalists. Ayun lang, sir. Sir Arman, alam mo, may respeto ko sa'yo, pero hindi po to demolution. Ito po, Sir Arman, ay reaction. Reaction po to. Alam niyo po yan, dahil kayo rin po ay Dean na nagre-react sa political issue. Kami rin po ganon. Nagre-react kami sa mga political issue at mga sinasabi. Ng katulad yan, sinabi ni Christian Esguerra na tayo, si BBM ay tanga or kasabwat. Ito po ay freedom of expression ng pagre-reaksyon namin. Binibigyan namin ng palapalagay, opinion, kuro-kuro, facts ang sinasabi ni Christian Esguerra. Hindi po to devolution. Siya na sikat, hindi po namin siya titibagin. Number 1 na siya. Kami na kami na po ang pulubing mga vlogger. Aray ko. Pati si Malacanang Undersecretary Claire Castro ay inupakan na rin itong si Christian Esguerra. And per your request, we are going to discuss this issue now. Kasi Shout out Mama Love, shout out. Is an issue that will have repercussions. At for one, ang pwede ko sabihin dito, walang panalo dito, lahat tayo talo. Yun nga po eh. Walang panalo, lahat tayo talo. Kaso, kung wala kang modo, katulad ni Christian Esguerra po, katulad ni Christian Esguerra, Sir Arman, si Christian Esguerra walang modo, walang sentido, journalism, walang sentido. Di ba, Kuya Chris Angel? Walang sentido eh. So, dapat, yung mga walang sentido, sinisita yan, katulad ni Christian Esguerra. Aray ko. Kasi, yung journalist na yan, na nagbibigay po siya ng facts first daw, na wala daw ginawa si BBM tanga o kasabwat, ay hindi ganon. Facts first yun eh. Aray ko. Lahat tayo talo kasi ang masaya lang dito sa online campaign at nakikita ko baka sila rin they are helping blow up the issue ay mga DDS. Hindi rin. Sabi nga natin, hindi natin titigilan ng mga DDS, pero hindi rin natin kailangan konsintihin o hindi banatan yung mga talipandas inutil na katulad ni Christian Esguerra. Aray ko. Diba? Hindi natin pwedeng palagpasin ang pabastos ni Christian Esguerra, sabi ni Ada Isip. Ada Isip. Diba? Diba? Kami na mahamak na ko dito na mga maglulupa. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo, pakonti na lang nga yung mga independent vloggers, at kung atakihin pa natin at kung mabawasan pa, di panalo yung mga bayaran vloggers ng mga DDS
bayaran vloggers ng China, and they number by the thousands, ha? Kaya nakikita nyo kahit papaano malakas pa rin si Sara Duterte, partly dahil sa mga bayaran vloggers nila, ha? Bayaran DDS vloggers. That's why we are going to tackle this issue kasi tayo, we take a neutral side. Hindi tayo sumasamba either ang mga Duterte, sa mga Duterte o kaya sa mga Marcoses o kaya kay Leni Robredo o kay Isko Moreno. Lahat yan binabanata natin. Kahit si Isko Moreno nung nagpakain siya ng mga INC, ng mga rallyista ng mga INC sa Manila nung nagrally sila dyan, ha, para pabaksakin ang Marcos administration, binanatan natin pati si Isko. Dahil tayo dito sa channel natin, ang sinasamba lang natin ay Diyos at ang inang bayan, the motherland. Kawawa na talaga si motherland. Wala siya pang bayad sa mga vloggers. Wala siyang pang bayad sa mga vloggers. Ha? Ang mga Duterte, limpak-limpak na pera. Pinapapunta pa nga sa China na libre for almost a month ang mga vloggers. Ha? At yung sila President Bongbong Marcos naman, syempre maraming pera ang Malacanang. Pera natin para bayaran yung mga Marcos vloggers and mga Marcos groups sa social media. Pati grupo nila First Lady Lisa Araneta Marcos at saka nila... Yan na naman tayo. Neutral ka tapos sasabihin mo bayarang Marcos vlogger. Ayan tayo din eh. Huwag tayong ganyan din. Kayo ang mga journalist ni Christian Esguerra. Makabintang lang kayo eh. Diba? Kami dito, nung pinagbintangan namin na nang momolestya ang mga DDS vlogger, may katibayan kami. Nung kami dito, sinabihan namin na bayaran ng DDS vlogger, may katibayan kami. Kayo, patunayan nyo yan na may bayaran mga BBM vlogger. Aray ko. Anak ng butete, Ganyan ba yung journalist? Sasabihin nyo, parehas ka ni Christian eh. Aray ko. Anak ng weteng, Pare-parehas kayo ni Christian ng sir eh. Pero sasabihin mo, paasa ba katunayan? Kailangan yan sa journalism. Pag magre-react, bayadan na. Aray ko. Anak ng weteng, kung bayaran kami, hindi na ako sisingilin ni Mike Cervera. Aray ko. Weteng, anak na weteng, puro kayo. Dapat pag journalist, sinabihan mong bayadan ng mga BBM, meron na kaagad na meron kaming katibayan na bayaran ng mga DDS vlogger. Pinakita namin dito ng momolestya ang DDS vlogger. Nagjajakol ang DDS vlogger sa pamamagitan ng pinagjajakulan ng kamay at paa. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Kasi kami dito, kaming Bengador, kaming BBM vlogger. Hindi po kami pupuntahan netong mga matatandang to, mga makulubot na mga mukha neto. Ang hirap pasunurin neto, napakipihikan netong mga to. Diba? Napakapihikan netong mga subscriber namin sa lahat ng subscriber. Diba? Kung sino yung amoy sampagita, yung pa ang maaarte. Aray ko.
Ngayon, ba't naniniwala itong mga kulubot na to na matatandang to sa amin? At minamahal kami saan man kami magpunta. At sinusundan kami. At pag nagkikita-kita kami, talagang maaamoy mo ang mga efficacent oil. Aray ko. Kasi nga, natural lang po kami. Natural lang kami. Ayan, si Kuya Chris Angel, nakita ko na yan. Sila Alec, ay sila Susie, oh. Kasi natural lang. Pangit dito yung journalist ka, nagbibintang ka. Dapat may katunayan. Journalist kayo eh. Di ba sabi nyo, ayaw nyo matawag na influencer, content creator, vlogger? Kasi kayo ang high level Panginoo. Aray ko. Kayo ang high level Panginoo, Sir Dean Arman. Tapos pagbibintangan mo kami. Bad yan. Speaker Martin Romualdez, Oh. nakita nyo, ha? Mga witnesses laban kay Romualdez, isa-isa nang binibili niya. So, Oh, dito- yan na naman tayo. Binibili niya, Sir Arman. Sa journalism, kailangan mo ba mag-conclude ng ganyan? Binibili ni Uncle Martin. Oh. Isipin mo kung binili niya si Gutesa. Pwede siyang ilaglag ni Gutesa, mas malaki kikitain niya. Aray ko. Diba? Mas malaki kikitain ni Gutesa pag siya binili ni Uncle Martin, in-expose niya, mas malaki kikitain niya doon. So, pinalalabas mo ngayon, binili na naman yung Uncle Martin ng mga witness. Ganyan ba ang journalism ngayon? Augusto, your Filipina page, shout out. SP Aki, shout out. neutral lang tayo. That's why we are in the best position para i-discuss itang issue. And not only that, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi man tayo lawyer, hindi man tayo government official, hindi man tayo celebrity vlogger, ganon, with millions of followers, pero tayo, we happen to know 90% ng mga tao dinidiscuss nasa subject to the news of the day. Either naging colleague natin yan, naging kliyente natin yan sa PR business, or naging kaibigan ko yan nung ako ay investigative reporter ng Philippine Daily Inquirer. At isa na nga itong si Christian Esguera. Naging kaibigan mo pala eh. Naging kaibigan mo pala eh. Tapos? Na kasama ko habang ako ay investigative reporter ng Philippine Daily Inquirer until 2017, and also siya yung parati nag-interview sa akin. Kaya yung mga shoutout muna natin, Ulunatics, Cereza Force Family, Mike Cervera Forever, ka-Exena, ka-Clear, ka-Ballpen, ka-Dialysis, ka-Sperm Cell, at syempre, ang aking pinakamamahal, my BMB family. Shoutout sa inyo, okay? Medyo may boses na tayo. Shoutout Josephine sa mga umabol. Shoutout Merwin Cruz, Roel San Pedro, shoutout. Medyo may boses na tayo. Mamerto. Tama po si Yusik Claire, sabi, may batayan sila maging magaling na abogada. Siya yan ang kailangan ng bansa natin na kumandidato. Siya, salamat from Mahono Rizal. Ako bahala dyan kay Yusik Claire. Campaign manager na to, boy. Tiffany, shoutout. Vivian De Vera, Felicianos Dizon, Mariposa, Marites, Gemaline Carnilias. Alam mo, Sir Bad, idol din kita dati. Pero kung ganyan yan, wala na, magkalimutan na tayo. Aray ko. Sir Bad, walang ganyan. Kasi bago ka pumukol, katulad namin, pumupukol kami dito, nagbebenga kami, binibenga namin, may ebidensya kagad kami. Hindi yung pagbibintangan nyo kami na bayaran at pinagtutulungan namin dahil binabayaran kami, pinagtutulungan namin si Christian Esguera dahil binabayaran po kami. Abay, masamang pong pangitain yan.
Aray ko. Oh, Marcos loyalist na sinasabi DDS siya, oh, ako may tampo ako dyan kay Christian Esguerra. oh. Ha, medyo yumabang na rin yan. Oh, yan pala. Alam mo naman pala mayabang eh. Oh. Ayan na. Finish na. Yan lang gusto ko marinig sa'yo. Mayabang naman pala yung putang inang yan eh. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Putik, nahuli tuloy tayo. Handali lang ha. Kukuha tayo ng boses dito sa mga gamot. Wala tayong boses eh. Kukuha tayo ng boses. Aray ko. Kukuha tayong boses. Ito na, anting-anting. Ano tawag dito? Ano to? Dequadine. Dequalinium chloride. Sabi ng misis ko, bumili ka ng putlong, binili mo hotdog. Aray ko. Ay. O sa ato, Tros Mendoz from Australia. Oliver Gonzalez. Okay lang tayo. Diretso tayo kahit wala tayong boses. Yan ang gusto ko sa iyo, Sir Arman. Mayabang yan si Christian Esguerra. Late ka na yan. Aray ko. Ulitin natin. May tampo ako dyan May kay tampo daw siya kay Christian Esguerra. Ano? Christian Esguerra. Ha, medyo yumabang na rin yan. Oh, mayabang talaga ang pusang ina. Mayabang. Oh, kung tropa mo yan, at ikaw na mismo nagsasabi na mayabang, mayabang yan. Parang ako, mayabang si Mike Cervera. Mayabang talaga yan. Aray ko. Di ba? Coming from a friend. Oh, ako, sinabi mo, mayabang si Mike Esguerra. Si Mike Esguerra. Aray ko. Mike Esguerra. Diba? Katulad ko. Ako, sasabihin ko, mayabang si Mike Cervera. Oh. Mayabang talaga yan. Ha? Mayabang talaga yan. Di ba? Oh. New character yan ha. Mike Esguerra. Umurahin na naman ako nun. Pusang ina mo, anong sinasabi mo? Pambreda Barton, Christopher, shout out. Efren Fernandez. Di ba? Mayabang naman pala eh. Oh, so ba't kakampihan mo ba, Sir Arman? Ako, Sir Arman, sa tutusin lang, ayoko kitang i-react. Kaso bastos daw ang mga sinabi mo. Syempre, requesto ng mga audience, requesto ng mga subscriber natin, parang ganun nga talagang sinasabi mo. Hindi ka naman namin palalampasin. Kasi, alam niyo ang pagkakaiba ng DDS at ng BBM? Sa DDS po, troll farm. Sa BBM po, mga matatandang kulubot na loyalista yan. Di ba? Alam mo bakit? Kuyog dito eh. Kuyog. Hindi to troll farm, kukuyugin ka ng mga to. Bakit? Mga lola na yan eh. Buong pamilya yan mag-unsubscribe sa'yo. Aray ko. Diba? Ganon dito kasi kapag ang mga loyalista na tuwa sa'yo, buong pamilya yan magsusubscribe, pati apo niyan. Diba? Pati apo niyan. O, mag-subscribe kayo dito. Lahat, pati apo, pati yung kapitbahay, subscribe nyo yan. Ganon dito eh. Ganon ang mga loyalista, talagang buong kamag-anak papasubscribe. Angka ng papasubscribe sa'yo. Diba?
Kaya nga po, tignan niyo po ako dati nasa 100k lang ako, nagulat ako, 200k na ako. Ang dami ko ng subscriber. 'Di ba? Ang dami ko ng subscriber. Oh, kasi nga dahil din yan sa mga loyalista na pinapasalamatan natin. Dahil marami sila, buong angkan po ang pinapasubscribe sa akin eh. Angkan. Tapos yung mga OFW, mga naninirahan sa Amerika. O yan, mag-subscribe kayo kay Nyolo. Sa pamilya nila dito. Hindi nila papadalan hanggat di nagsusubscribe. Ganon yung mga loyalista magmahal. Ganon. Oh, nag-subscribe ka na ba? Screenshot mo bago kita padalan. Ganon. Ganon dito eh. Ganon dito. Oh, pag wala kang screenshot na nakasubscribe sa akin, sabi niya, oh, Nyolo, tignan mo. Tignan mo to. Oh, ano po yun, ma? Tignan mo, pag hindi nag-subscribe ka, walang padala. Tignan mo, nakasubscribe lahat sa iyan. Oh, tsaka ako sila papadala ng pagkain nila. Aray ko. Ganon kami dito eh. Kukuyugin ka namin. Oh, ayan pa, workaholic. So, magaling magtatuya. Magpapatato ng kilay dyan, ng mga matatanda. Oh. Workaholics. Shout out all. Diba? Oh. Ganon dito. Kaya, Sir Arman, mali ka ng pinaniga mo. Pinaniga mo yung journalist na mayabang. At meron siya magkakagrupo. Oh, shout out, Tol Chris Ulo. Oh, ayan, nandiyan ang utol ko, Tol Chris. Oh. Ayan, putik. Sabi nga ni Tol Chris Ulo, kami ang siga sa social media. Aray ko. Ngayon, Oh, na bago-bago lang kagrupo niya na tinitira rin tayo. oh. Kaya galit rin ako dyan kay Christian. Pero tayo Eh doon di, galit ka pala dyan eh. Putik, umpugan mo. Umpugin mo. Aray ko. tayo sa tama. Oh, Doon lang tayo sa tama. oh. Ha? At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung interview ni Christian, yung mga series, isa lang sa mga series of investigative report na ginawa niya laban kay Duterte nung panahon pumapatay talaga Oh. ang mga Duterte. Ito, video ito, 2019. Yung lahat tayo takot na takot kay Duterte. Siguro karamihan sa inyo, kahit si President Marcos hindi bumabanat kay Duterte noon. Ha? Takot ang lahat. Siguro karamihan rin sa inyo. Pero kami ni Christian, bumabanat kami. Oh. In fact, dito sa ANC program, nakipagbalitaktakan pa ako sa PR, ha? Sa PR ni Duterte, sa online PR strategies niya. So ganyan kami ni Christian noon, simula noon hanggang ngayon. Kaya pwede ko sabihin hindi nagbago si Christian. Ha? Talagang he is for the truth. Ano ba talaga? Yumabang o hindi nagbago? Ang gulo? Ang isa lang naman dito eh. Isa lang naman po, Din Arman, Sir Arman. Mayabang yan si Christian. At kung kakampihan nyo, pasensyahan na lang po tayo. Sir, hindi po kami papayag na kayong dalawa ay talagang walang nyain nyo. Ha? Walang nyain nyo ang ating Pangulo. Given the fact na hindi perfect, wala pong perfectong gobyerno. There is no perfect government, Your Honor, Mr. Chair. Everywhere in the world, two less lonely people in the world. Aray ko. Di ba? There is no perfect government and there can never be. Di ba? A portrait of my love. There could never be a portrait of my love, for he would bring a glow of dawn that paints the sky above Aray ko. to try and paint the portrait of my love. Hi friends and not friends and not friends.
di ba? Putik, ubos na naman boses ko nito. At ito na nga po mga kababayan, ito na po ang ating very good journalist. Bumabagsak na po si Christian mula sa 715, pababa na yung pababa. Yan. Ha? Pababa ka na ng pababa kasi mayabang kang kupal ka eh. Ha? Mayabang ka. Ha? Ay yabang mo. Nukdukan ka, hayop ka. Aray ko. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan. Putik, sabi ko po sa inyo, may barkada po kami, mga kababayan. Kilala nyo naman ang barkada namin. Ang kumparing tunay ni Chris Ulo. Sino po ba ang kumparing tunay ni Chris Ulo? Oh. Sino po ba ang kumparing tunay? Si Sangkay Janjan. Napakabait ni Sangkay Janjan. Opo, pag nakilala nyo. Si Sangkay Janjan, nagre-react siya talagang natural. Kumakalaban kay BBM minsan, natural. Pero hindi niya po binabastos ng sobra. Nagbibigay lang siya ng sentimiento. Si Sangkay Janjan po, ilan na ba subscriber ni Sangkay Janjan? Tingnan natin tong kumpare natin na Sangkay Janjan, tingnan natin. Tignan mo, Christian, 1.6 million subscriber. Napakabait. Napakabait. Ayan Sangkay Janjan, napakabait niyan. So, mga sangkay, may ipapanood po akong video sa sangkay. Ngayon, may kumakalat na video niya. Napakabait niyan. Ano mo ba si Sangkay Janjan po? Ang pakabait niyan pag nag-aano mo, brother, kamusta? Amen, hallelujah. Ganyan si Sangkay. Pagkakausapin mo yan, pare, may swimming kami. Sama ka? Kailan? Yung swimming namin nakaraan, dyan lang sa sama ka. Sige. Pag free ako, brother, amen, hallelujah. Putik. Ako, hindi, pre, ganyan yan, brother. Ganun lang tayo, brother. Ganyan si Sangkay. Napakabait, napaka-humble. Ikaw ay yabang mo eh. 700 ka pa lang ang yabang-yabang mo. Kala mo kung sino ka. Kala mo kung mamaliit ka ng mga vlogger. Iba ka. Ayaw niya daw ng journalist. Ayaw niya daw ng vlogger siyang tawagin. Ayaw niya ng influencer. Ayaw ng content creator. Gusto niya journalist. Pusang ina mo. Aray ko. Ha? Ang angas mo eh. Kala mo kung sino ka eh. Sangkay Janjan, wala ka pa sa kalahati ni Sangkay Janjan. Napaka-humble. Pag nagagalit si Sangkay Janjan, ang sabi niya, kaya po tayo mga kasangkay, amen, hallelujah. Laging ganun. Sangkay Janjan. Mga sangkay, huwag natin kalimutan, glory be to the Father. Lagi natin tandaan. Ganyan. Mamumutawi sa kanyang salita talaga na napakabait na tao. Ikaw, walang yabungangan nito eh. Walang ya. Masyadong mataas ang iye. Tama, Kuya Chris Angel. Masyado kang mataas ang iye. Langaw ka lang naman. Langaw ka lang naman na nakatungtong sa kalabaw. Hayop ka. Amen. Hallelujah. Diba? Kaya ang moral lesson dito, huwag tayong maging mayabang. Either journalist ka, vlogger ka, content creator, influencer. Ha? Dahil in the end of the day, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Ang tanging makwenta rito ay kung ano ka sa mga taong nakasubscribe sa'yo. Ang tanging kwento rito, kung ano ang nafe-feel ng mga taong nagpa-follow sa'yo. Ang tanging importante dito, kung ano bang nagagawa mo sa mga taong naniniwala sa'yo. Hindi. Nagyayabang ka porket akala mo malakas ka na dahil ang dami mong subscriber. Hindi yun. Hindi sa dami ng subscriber yan. Dumami lang yung subscriber mo, kupal ka, Christian Esguerra. Dahil sa mga ini-interview mo. Ha?
Dumami na yung subscriber mo dahil dinadala yan ng mga ini-interview mo. Pero kung sa totoo lang, vlogger sa vlogger usapan, reactor sa reactor usapan, wala kang kwenta, boring ka. Ha? Sige nga, mag-3 oras ka mag-live. Inaamong ka nga kita. O, kaya mo yon? Yung ginagawa natin dito, 3 oras ka mag-live, mag-video, okay? Sige nga. Aray ko. Diba? Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya mga all around. Diba? Kasi hindi mo kaya yung Bengador, boy. Sabi ko sa'yo. Ngayon, pag inatake kayo ng Bengador, iiyak-iyak kayo. Bayad na kagad kami. Ha? Bayad na kagad kami. Anak ng weteng, oh. Feeling, eh. Inis ako sa mga taong ganyan. Inis po ako, sa totoo lang. Ayaw namin ng ganyang kasama. Ayaw namin ng ganyang kasama po. Sa mga grupo. Yung mayabang ka. Akala mo kung sino ka. Akala mo kung... Diba? Kahit, alam mo, eto po ha. Hindi naman sa binibilog ko yung ulo ni Chris. Yung ulo ni Jake Magnus. Ayan po mga kababayan, wala pa akong subscriber. Alam niyo yan, TVJ pa tayo. O, press 67, kung sino nasa TVJ, press 67 dyan, o. O, press 67. O, press 67 dyan, oy. Aray ko. Yung mga kasama namin sa Tito Vic and Joey. Taas ang kamay na matatanda, 67. O, yan na. Ayan na yung mga matatanda, o. Si Tato, si Marilu, o. Si Martin Martinez, oh, si Ma'am Brenda Barton, si Romy, karamihan ng BMB family, Jovi, Pretty Page, kaya si Kuya Chris Angel, oh, Romy, oh, Van Dykes, oh, SP Aki, ayan na, oh, si Joby, Gemaline Perez, oh, yan ang mga kasama ko. Oh, ayan po yung mga matatandang kasama ko, ang dami na, oh. Ayan po, nasa TBJ kami, pero ako, wala pa ako subscriber nun. 7,000 lang po ako nun, subscriber. Kung matatandaan nyo, nagtitito Vic and Joey tayo. 7,000 subscriber pa lang po yata ako nun. Oh, TVJ, biro nyo. Oh, pero, nandun kami, sama-sama kami nila Utol Chris. Hanggang sa narating namin to. Na hindi po kami nagpapataasan ng iye, na hindi po kami nagyayabangan sa isa't isa. Ganun po yun. Hindi, baka pagkasama mo to, putang ina, yabang neto eh. Diba? Yun ang mga humble beginnings. Mahirap mong kalimutan yun na mabubulag ka dahil sa mabubulag ka dahil sa subscriber. Angas ka. Diba?